El Filibusterismo, Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Inungo ni Simon ang ibaba ng kubyerta. Masikip sa pasahero ang ilalim ng kubyerta. Naroon ang dalawang estudyante na pinakukundananan ng iba. Si Basilio na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggamot. At isang katatapos pa lamang sa Ateneo, isang makata, si Isagani. Kausap sila Kapitan Basilio. Napag-usapan si Kapitan Tiago. Pinauwi raw siya, ani ng naging tagapayo ng kapitan nitong mga huling araw. Napaling ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante ukol sa pagtuturo ng mga Kastila. Hindi raw ito magtatagumpay ayon kay Kapitan Basilio. Magtatagumpay ayon sa dalawang binata. Lumayo ang matandang Basilio. Napag-usapan si Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani at tukod ng ganda, mayaman at may pinag-aralan, kaya nga lamang ay tiya si Doña Victorina. Ipinahahanap ni Doña Victorina kay Isagani ang asawa, si De Espadaña, na sa bahay pa ni Padre Florentino, amain ng binata, nagtatago. Dumating si Simon at kinausap ang magkaibigan. Ipinakilala ni Basilio kay Simon si Isagani. Sinabi ni Simon na di niya nadadalaw ang lalawigan ni Basilio sapagkat ang lalawigan nito'y mahirap at di makabibili ng alahas. Matigas na tumutol si Isagani at anya, "Hindi kami namimili ng alahas dahil di namin kailangan." Napangiti si Simon. Nasabi raw niyang dukha ang lalawigan dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino. Nag-anyaya si Simon sa pag-inom ng serbesa. Tumanggi ang dalawa. Ayon kay Simon, sinabi ni Padre Camora na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala inom ng tubig at di ng serbesa. Mabilis na tumugon si Basilio. "Sabihin ninyo kay Padre Camora na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang sanhi ng mga usap-usapan." At dagdag ni Isagani, "Lumuluhod sa alak at sa serbesa na pumapatay ng apoy, na kapag pinainit ay sumusulak, nagiging malawak na dagatan at gumugunaw ng santinakpan." Hindi niya pinakinggan ang pagsingkil ni Basilio. Itinanong ni Simon kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camora kung kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Tugon ni Isagani, "Kapag pinainit ng apoy, sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakasama-sama sa kailalimang hinuhukay ng tao." Binigkas ni Basilio ang isang tula ni Isagani na rin ukol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina, steam engine. Pangarap daw ayon kay Simon dahil ang makina ay hahanapin pa. Nang umalis si Simon, saka lamang nakilala ng lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinawag na Kardinal Moreno. May dumating na utusan. Ipinatawag ni Padre Florentino ang pamangkin. Ngunit nakita ng kapitan si Padre Florentino at ito'y inanyayahang pumanhik sa ibabaw ng kubyerta.